Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa ating guro na si Ginang Doktora Areglo. So ngayon ay tatalakayin natin ang mga elemento ng kwentong pangbata. Pero bago pa natin bago ko simulan ang diskusyong ito, hayaan niyo muna akong ipakikilala ang aking sarili. So, ako nga pala si Kier Combate from BEd 2A. Ngayon, ang tanong ay ano-ano nga ba ang mga elemento ng kwentong pangbata? Una ay ang banghay. Pangalawa, tunggalian. Pangatlo, tema. Pang-apat, tauhan. Panglima, tagpo. Pang-anim ay dialogo. At ang panghuli or pangpito ay panauhan. Ngayon, ating tuklasin kung ano nga ba ang banghay. In English, ito ay tinatawag na plot. Ito ang daloy o takbo ng kwento mula simula hanggang wakas. May mga bahagi ng banghay. Ang una ay simula o pagpapakilala ng tauhan at tagpuan. Pangalawa, suliranin o problema. Pangatlo, tunggalian, laban o pagsubok. Kasukdulan, yung pang-apat o pinakamainit na bahagi. At ang huli, syempre, yung wakas, solusyon at aral. So, sa kwentong pangbata, dapat simple, maayos at madaling sundan ang banghay. Ano nga yung pangalawang elemento ng kwentong pangbata? Tama, ito ay tunggalian. Ano nga ba ang tunggalian sa Ingles? Nabanggit ko na ito. Tama, ito ay conflict. So, ito ang problema o laban na kinakaharap ng bida. Tandaan, ito ay may uri. Una, yung tao versus tao. Pangalawa, yung tao versus sarili. Pangatlo, yung tao versus lipunan. At yung pang-apat, tao versus imahinasyon. So, sa kwentong pangbata, ang tunggalian ay hindi dapat masyadong mabigat. Dapat may positibong resolusyon sa huli. Ngayon, dito naman tayo sa pangatlo. Ito ay walang iba kundi ang tema or the theme. Ito ang pinakapaksa or pinakapuso ng kwento. Karaniwang tema sa kwentong pangbata ay yung pagmamahal sa pamilya, katapatan, pagiging masipag, pagmamalasakit sa kapwa, paggalang, at pagbabahagi. So, sabi-sabi, ito ang karaniwang ginagamit sa pagkuha ng isang tema. Sa kwentong pangbata, dapat may dalang aral or mabuting aral ang dapat maging tema. Ngayon, simulan na natin ang pang-apat. Ang pang-apat ay ang tauhan o sa Ingles, tama, ito ay characters. Ito ang mga taong o hayop o bagay na gumaganap sa kwento. Karaniwang tauhan sa kwentong pangbata ay yung bata, hayop na marunong magsalita, ano pa? Kaibigan, sige pa, magulang, at engkanto o diwata o tinatawag sa Ingles na fantasy. So, sa kwentong pangbata, dapat nakakatuwa, madaling makilala, at may mabuting katangian ang mga karakter o tauhan na gagamitin. Ngayon, pumunta naman tayo sa panglima. Ito ay ang tagpo o setting sa Ingles. Ito ang lugar at oras kung saan naganap ang kwento o magaganap ang kwento. Halimbawa ng tagpo ay ang mga paaralan, bahay, gubat, palengke, kaharian, at pwede
pwede din raw sa ilalim ng dagat. Sa kwentong pangbata, mas maganda kung makulay, masaya, at madaling i-imagine o ma-imagine ang tagpo. Yun. At ang pang-anim ay ang dialogo or the dialogue. Ito ang usapan ng mga tauhan sa kwento. Kahalagahan nito ay ang nagpapakita or pagpapakita ng emosyon, nagpapaganda ng takbo ng kwento, ginagawang buhay at masaya ang mga eksena. So, gumagamit sila ng dialogo. At panghuli, ito ay nagtuturo ng wastong pakikipag-usap. Sa kwentong pangbata, dapat simple, magalang at madaling maintindihan ang mga usapan. Dito na tayo sa panghuli or pangpito. Ano nga yung pangpitong elemento ng kwentong pangbata? Tumpak. Ito ay panauhan o point of view sa Ingles. Ito kung sino ang nagsasalaysay ng kwento. At ito ay may mga uri. Una ay unang panauhan o ako. Parang personal na karanasan. At ikalawang panauhan ay ikaw. Gumagamit ng ikaw o madalang gamitin. At ikatlong panauhan ay ang siya o sila. Karaniwang tagapagsalaysay sa kwentong pangbata. Sa kwentong pangbata, ang ikatlong panauhan ang pinakamadaling sundan ng mga bata. Ano nga yung ikatlong panauhan? Tama ka dyan. Yon ang sila or siya.